Oh no. Look at this, guys. Grabe. Ang daming bandal. Para ako nasa Resident Evil anytime may makikita akong zombie. Alright. Sira-sira na guys, so sobrang luma na talaga at hindi na nalilinis. This is the whole room, guys. Okay, samahan nyo akong lumabas. Parang maze ang paglabas dito. Again, wala silang doorknob. Clover Inn. It looks so very exotic, ah. And I don't know if it's still operating. Let's see, Clover Inn. Walang tao. Saan ang entrance nito? Oh, okay. Okay. Operating pa rin. May mga motor. Oh, tingnan natin sa makakarating ang 500 natin. Dito ka muna. Let's see kung saan makakarating to. 500. Ordinary room. Boss, magkano pa yung pinakamura niya dito? Ah, ito na, 175. Ah, okay, sige po. Okay po. Pero teka lang, bago natin pasukin tong kwarto na to, isa lang ang masasabi ko. Among the cheapest, isa to sa pinakamura pa sa murang napasok kung magmula nung nag-start tayo mag-hotel review. Samahan nyo ako, libutin at siyasatin natin kung anong meron nga ba dito sa mga kwarto dito sa Clover Inn. What is up, guys? Nandito na nga tayo sa panibagong hotel review natin dito sa Metro Manila. At nandito tayo ngayon sa may Clover Inn, which is malapit dito sa bagong baryo, guys. Along EDSA to. Pinakamalapit, Ayala Clover Inn. Pagpasok nga natin dito, guys, ito agad na napansin ko. Actually, it is very homey vibe. Lalo na yung ilaw niya, maliwanag naman. But then, isa sa kumuha ng attention ko is yung pader. Guys, kung makikita nyo, ang daming bandal. Which is, kung ako tatanungin, guys, for only 175 pesos, kung yun na lang ang pera nyo at gusto nyo matulog sa labas, or kung anong reason man ang meron kayo kung bakit kayo matutulog sa mga labas or sa mga motel na katulad neto, hindi ko alam. Pero they offer 175 pesos for 3 hours of stay sa ganitong klaseng kwarto. Well, katulad nga ng ginagawa natin sa mga pangkaraniwang hotel review natin sa mga ganitong klaseng kwarto, motel, or hotel, hahatiin ulit natin itong pagre-review natin sa ilang category. Unang-una, pricing, if it's still affordable, mga ka-channel ko. Pangalawa, isang cleanliness ng kwarto. Pangatlo, isang comfortability nung kama na i-offer nila sa'yo. Nahihigan mo. Siyempre, ano pag gagawin mo dito? Makikipagtitigan. Pang-apat is yung ambience ng kabuang kwarto. Umpisa natin sa number 1, affordability. For 175 pesos ng buhay nyo, meron kayong 3 hours of stay. Katabi nito is Jollibee and Burger King. Yeah, Burger King ng EDSA, malapit dito sa Clover Inn. At kung naghahanap naman kayo ng matataiyan or maliliguan or mapapag-iwanan ng mga gamit nyo sa halagang 175 pesos, they also offer, guys. May CR sila. Sariling CR sa loob ng kwarto mo. Guys, take note. Wala nga lang pinto. Pero may bowl, may gripo, may timba. Pwede kayo maligo at tumae dito. At pagdating naman sa cleanliness ng kwarto, guys, actually pagpasok ko, wala naman siyang amoy or what na something na mandidiri kayo or what. Amoy luma siya. To be honest, guys, amoy luma siya. Hindi siya amoy refreshing or let's say, yung, alam niyo yung amoy bagong laba or bagong linis or bagong lampasok. Amoy luma siya. Pero hindi mabaho, guys, About cleanliness naman, guys, ito agad napansin ko.
Yung mga vandal, ito katulad nito, Neng, sana maunawaan mo ako, mahal na mahal kita. Be, mahal mo na, oo, pero bakit mo naman kailangan isulat dito, di ba? Well, for me guys, kidding aside, mura lang naman ang pintura, meron naman pumapasok na income, why not pinturahan ito? Para mas lalo mo ma-justify sa mga customer mo yung 175 nila sa 3 oras ng pag-i-stay nila. Kasi for me guys, honestly speaking, pagpasok ko dito, yung mga vandalism sa pader ang napansin ko kagad, napakadami. And when it comes to comfortability naman guys, ito yung kama na hihigan mo for just 175 pesos sa 3 oras. This is the cheapest among the cheapest. Matapos natin dun sa 200 sa may Trav-Hotel, this is 175. Ito yung kama na hihigan mo. I hope walang surot to. Ito yung exotic na hinahanap natin. Ito yung mga ganitong klaseng motel guys. Unan nila, ito yung matigas, ito yung leather type. Ayun oh, actually wala nang bounce wala nang play oh. Tapos nakapatong siya sa plywood na kama gawa sa kahoy guys. Tapos ang sapin lang neto is isang ganito na manipis na may tatak nila, lower in. Silipin natin yung ilalim, baka merong putol na ulo rito. Wala naman guys. Sa sahig nila malinis, mukhang nalalampaso, mukhang nawawalis to. That's what you get for 175 ng buhay mo sa 3 oras. 175 guys. Clover in EDSA. Pagdating naman sa CR nila guys, pasukin natin. Actually, walang ilaw kasi wala din pindutan. Sa 175 mo, pwede ka mategi. Pwede ka makuryente, guys. Oh, malinis naman, in fairness. Tingnan nyo naman yung tiles. Malinis. Yung bowl, malinis, guys. Oh, may tubig. Check natin kung may tubig nga ba talaga. May tubig siya, guys. Malakas ang tubig. Wala nga lang ilaw at ayun na yung main hallway nila, nasa labas na. And that is for the CR na 175 pesos ng buhay nyo sa 3 oras ng pag-i-stay nyo sa ganitong klaseng motel. Meron lang isa na bumabagabag. Hindi naman actually bumabagabag, no? Naku-curious ako guys. Pagpasok ko dito, time check lang guys it's already around 10:15 or 10:20 ng gabi. Alright? Parang ako lang ang mag-isang naka-check-in dito sa may Clover Inn. Guys mag-isa tayo. Ayun yung CR. Nakatapat ako sa electric fan. Yes guys, they have electric fan but they don't have aircon. This is the 175 for 3 hours sa ganitong klaseng kwarto. Nakaupo ako sa kama. Lalabas tayo guys. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito sa hallway nila. By the way guys, wala nga palang doorknob. Ito lang, the legendary lock ng mga pintuan ng mga Pilipino. Yan. Okay, labas tayo guys. Para siyang ano guys, school. Ewan ko kung dati bang school to or what. Sira-sira na guys, sobrang luma na talaga at hindi na nalilinis. Base sa paglalakad natin sa labas, siguro sa buong first floor na to, nakita nyo naman parang classroom. Parang, I think para tong dating school guys na ginawang motel, pero hindi maliliit yung mga cut ng mga kwarto. Siguro 3 lang kami and I think meron akong katabi na naka-check-in dito sa tabi ng kwarto ko. Iilan lang kami in the vibes dito guys sa kwarto Para lang siya, para ka na nasa bahay. Para ka na nasa bahay ng classmate mo. Para ka na nasa bahay ng mga lola at tito nyo, no? Pero pag lumabas kayo, medyo creepy. Guys, when I say creepy, creepy talaga. Napakatahimik. May maririnig ka nagbubulungan or may mga nag-uusap. That's why I confirm na hindi lang ako ang mag-isa naka-check-in dito. But I think guys, yeah, meron naman actually nag-check-in dito.
I don't know kung sila ba ay traveler or what, pero kung kayo ay traveler, no, nabababa sa may Balintawak mismo, no, using PITX or using carousel guys na bus, pwede kayong mag-stay dito. Again, this is for 175 pesos for 3 hours of stay. Clover Inn guys. I'm starting to think guys kung sino pa nga ba ang pumupunta sa mga ganitong klaseng lugar sa halagang 175 pesos for 3 hours of stay. Meron ka na ganitong klaseng kwarto. But then, mag-a-add ka na lang ng almost 25 pesos, meron na tayong klaseng motel, like Trabotel, na meron ka naman much comfortable or homey vibe na kwarto, unlike this. Pero hindi ko naman masasabi na pangit to or what. Nakadepende pa rin yun sa preference ng tao. Kung 175 lang ang pera mo, malapit ka rito, why not? It gives you comfortability, it gives you bed na hinahanap mo sa ganitong klaseng lugar. It gives you bowl, it gives you water para makaligo, para makahugas ka ng puwet mo kapag tatay ka. It gives you electric fan. Diba? Kung kayo ay gusto nyo na magpahinga, hindi nagmamatter sa inyo yung mga ganitong klaseng bagay na nakita natin dito kasama ko, well, pasok na pasok to guys. Take note lang ha. Walang ingay, no? Wala kang ingay na maririnig na galing sa sasakyan or truck kagaya sa iba natin na check-inan. Pero, sa sobrang tahimik niya, parang lahat ng maririnig mo sa labas, either yapak ng paa, sarado ng pinto, or what, lahat nagmamatter kasi sobrang tahimik niya eh. That's why I'm lowering my voice. So yun lang guys, napakaliit na itong kwarto na to at napakadaling i-review. Kaya sa mga kababayan natin dyan, or sa mga traveler dyan, or sa mga taga-probinsya dyan na naghahanap ng mai-stayan, na hindi naman kaartihan, no? Kailangan nyo lang mapapag-iwanan ng mga gamit nyo, kailangan nyo lang matulog, or kailangan nyo lang magpalipas ng oras. This is one of my recommended place for 175 pesos, no, for 3 hours. And kanina nakita natin doon, siguro I think plus 50 or 35 lang for additional hour, which is napakamura pa rin guys. Again, this is Clover Inn near Ayala Cloverleaf dito sa may Balintawak. Alright guys, pauwi na tayo at hawak ko na yung susi ko. Hindi ko na binulat-lat to dahil I think parang katulad siya nito. Hindi siya ganun kaputian, madilaw na. Yet, matigas pa rin naman siya. Pero hindi siya cotton, guys. Yan yung tipo na pag pinunas mo sa mukha mo, masusugatan ka. And ito yung lamesa nila. Bye-bye, Clover Inn. At sobrang saglit lang natin dito. Siguro wala pa tayong 50 minutes, no? Ganun lang siya kaliit. This is the whole room, guys. Okay, samahan nyo akong lumabas. Parang maze ang paglabas dito. Again, wala silang doorknob. Saan ang labasan? Oh no. Look at this guys. Hindi kaya nila pinapagalitan yung mga tao nagbabandal dito? Ang daming bandal dito guys. Grabe. Ang daming bandal. Para ako nasa Resident Evil anytime may makikita akong zombie. Alright. Saan ang labasan? Ayun. Okay, labas na tayo. Parang may sa loob. Wala tayo. And to sum up our experience dito sa bago natin napasukang motel or hotel, to be honest,
This is the most exotic motel or kwarto na napasok natin as of now, as of today sa pagbablog or sa pagre-review natin ng mga motel. For 175 pesos for 3 hours of stay sa ganitong klaseng lugar, sa 200 pesos mo meron ka pa sukli. I can say na pwede na rin naman or depende sa kung anong klaseng pangangailangan mo sa isang kwarto. At kung bababa kayo malapit dito, kailangan nyo lang magpahinga, kailangan nyo lang mag-CR or kailangan nyo lang magpalipas ng gabi. This is one of the place na may re-recommend ko sa inyo. Sa 200 pesos nyo, may sukli pa kayong 25 pesos. So this is your John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.